Kasi po, yung pagsasama namin, ma'am, ano na kasi, malamig na, hapit mag 3 years na. Kasal po kayo? Opo, pinapabayaan niya ako sa pagpaparal sa mga anak namin. Ilang taon na po kayong kasal? 24 years. Ilan ang anak ninyo? 8 po. Nasaan si Mister? Nandun po sa, pinamalatikan mo. Sa Masbate? Po. Okay. Ang sinasabi mo ay lagi kang sinasaktan. Po, ma'am. Paano ka sinasaktan? Ang huli pong pananakit niya, ma'am, yung noong May 9, hinawakan niya ako dito at saka, sinuntok dito ng 3 beses. Ikaw ba ay nakapagreklamo nito? Nakapagpa-blotter ka ba? Opo. Mo ba sa barangay ito? Sa pulis. Sa pulis mismo? At ano naman ang nangyari doon? Na binigyan ako ng para papuntahin doon sa center. Para magkaroon ka ng medical legal. Opo. Okay. Kailan mo huli nakausap ang asawa mo? Months na po. Bakit? Saan ba siya nakatira? Doon sa Palayan, may bahay doon. Hiwalay ba kayo o? Hiwalay na. Hiwalay kami nung last na niya ako. Sinaktan niya. Nitong May? Opo. Magandang hapon sa iyo, Sir Albert. Ano ba ito? Ba't mo sinasaktan ng asawa mo? Nasasaktan din ako, mami. Sobrang silos po. Magdamagan na pagbubunga nga. Di magbunga nga ka rin sa kanya. Hindi yun dahilan para maging physical ka at saktan mo ang asawa mo, ang ina ng 8 anak mo. Simula pa yan, ma'am, noon. Hindi po, nasa pakulang po talaga po yan. Sandali lang, ang sinasabi ni Miriam, hindi. Dahil matagal na, palagi mo daw siyang napagbubuhatan ng kamay. Miriam, kailan ba ang unang nangyari Simula ito? pa yun, ma'am, noon. Nung malilit pa yung mga anak namin. Baga ko mga anak noon, niya ako dito. Tapos inanuan ako ng itak. Nang itak? Sa Hindi yan totoo, ma'am. Sinungaling yan, ma'am. Yung itak, ma'am, kinuha ko lang yun kasi nasa labas ng kubo. Kailangan ko sa loob kasi matutulog na kami. Sinungaling ka? Sa labas, kinuha ko lang. Simula pa noon yung ginagawa mo sa akin, kaya nga ako nakarating dito. Kasi kung hindi totoo, hindi naman ako pupunta dito kay Sir Rapi. Kasi yung sinasabi niya, ma'am, doon daw, hindi ako papaniwalaan, kaya pumunta talaga ako dito. Nakikita ba ng mga anak ninyo yung ginagawa alam niya? ng mga anak namin. Ano ba problema natin? Kasi siya, ma'am, sinasabi niya, ang Diba, pagsasama yung namin sobrang ngayon, serious mo? happy 3 years na po, na malamig siya sa akin. Sinasabi niya ko lagi na ayaw niya na sa akin. Kaya, ang inaano ko pa, ma'am, kasi ayaw niya na, yung mga may-ari namin, inaano pa kasi ng magulang niya na wala daw ako karapatan doon. Yung pang inaano ko. Sino Kasi ba nagsabi kasal niyan? naman kami. Yung nanay mo? Yung inaano ng mga anak ko, ma'am. Yung nanay mo nagsabi niyan sa iyo? Kasi yan lagi nagsusulsul sa iyo. Ayusin mo yung salita mo. Baka gusto mo ipakulong kita. Marami kang kasalanan. Hindi ko pa sinasabi yung iba. Ano bang ibang kasalanan pa? May ibang babae ba ito? Siguro, ma'am, nasasabi ko nga meron siya kasi malamig siya sa akin. Laging galit sa akin. May trabaho naman po ako. Akong nagpaparal ng mga anak namin. May college pa po. Anong Siya trabaho? walang tinutulong sa akin. Anong trabaho mo, Miriam? Sa lang po, fried chicken po, luto tinda lang, yun lang. May sweldo ka? Opo. O sweldo o sa iyo negosyo yun? Hindi po sa akin, ma'am. Pa ako. Sweldohan? Po. Albert, ano ba trabaho mo, Albert? Sa palayan lang po. O nakakapagbigay? Nag-aalaga po ng baboy. Yun po. Ngayon Oh. lang yun, ma'am. Gaano kadalas kang umuwi sa inyo? Hindi na nga po ako nagka-uwi dyan dahil doon sa sobrang silos niyan. Hindi, ma'am, kasi nagsilos ako. May dahilan naman. Meron siyang ginagawa na masama eh. Doon na lang ako, ma'am, natutulog po, ma'am, sa kubo. Baka gusto mo Doon sa ipakulong na kita ngayon. O sinasabi ni Miriam, nanlalamig ka daw sa kanya. Opo, tapos sabi niya, maraming beses na ayaw niya daw sa akin. Sabi ko, yung mga namin, paghatiin na namin kung ano mang na paghati kasi yung mga anak ko nandito sa akin. Yan ang sinasambit niya lagi, ma'am. Parang gusto niya talaga na maghiwalay na kami. Hindi, ma'am, ipakulong ko na lang yan, ma'am. Sandali Maraming lang. ginawa yan. O katulad ng ano na nga ang ginawa niya? Yung anak niya, Oh. niya, yung pang-abuso niya sa anak niya, hinipuan niya. Nandiyan yung bata, magtitistigo niyan, ma'am. Ha? Sandali, Kasi napaka-seryoso ang tigas niya na eh. ano yan ha? Napaka-seryoso Sana hindi ko pa pagbibintang yun yan. kasi kaso ang yabang niya. Kahit dito, ma'am, kasi sa DSWD, ganun din siya. Sa barangay po, ganun din siya. Hanggang dito, ganun din po ang yabang niya. Anong gagawin ko? Hindi ba ako Papakulong ko na lang yan, mapapaliwanag ng ma'am. sarili ko? Kap, ito ba ay paulit-ulit nang nangyayari na away ng mag-asawa? Dati na ba ito na nagpunta sa inyo? Opo, maraming beses na. Halos mapuno na nga yung logbook namin, ma'am. Ay, sus Mariosep,
Anong reklamo? Marami ang nirereklamo na ni Miriam. Oh. May mga reklamo nung una na binubusuhan daw ni Albert yung kanyang panganay na anak. Oh. Nako, seryoso 'yon. Tapos ma'am, sinabihan pa ng magulang niya na pokpok daw yung anak ko. Oh. Anak ko pa yung Ganyan. ano, kaya Tapos may mga nagtitimpi lang ako sa inyo ngayon. Binubugbog daw siya. Meron bang na umabot ba ito sa nagkaroon ba ng mga paghaharap itong mga kaso na ito, Kap? Opo, ma'am. At napag-ayos ba o Ang development, ma'am, ng pag-aayos nila dito, hiwalayan, naghihiwalay sila. okay? Pero ma'am, pag tapos ng hiwalayan nila, nagpipirmahan sila dito sa barangay, Mm. mga ilang araw lang, nakikita ko na naman sila, magkasama na naman uli. Kasi alam niyang magdidimanda ako. So, makikipag-ayos sa akin. pinapatawad. Siguro, ma'am. Ganito kasi, Miriam, paliwanag ko lang ha. Meron tayong batas na pinoproteksyonan naman talaga ang mga kababaihan. Ang tawag dito ay yung VAUC o yung Violence Against Women and Children. Okay? Pero dito rin sa batas na ito, kinikilala rin na pwede namang mapag-ayos. At kung nagpapatawad, nagkakaroon ng kapatawaran. Kung magsasama ulit, kahit naman din to sa mga adultery, concubinage, yung mga ganun na mga kaso, no? Kung nagkakaroon ng kapatawaran, ginagalang din dahil ang gusto talaga ng ating konstitusyon, yung batas natin, ay hindi masira ang pamilya. Pero Okay? ma'am, wala na yung pagbabago, ma'am. Okay. So, Matapang. kung ganon, okay, unang-una sa lahat, ang hiwalayan, hindi naman pwedeng sa barangay lang magpipirmahan. Okay? Ang pwedeng pirmahan sa barangay yung pag-aayos ng kung anong mga ari-arian siguro or magkano sustento, yung mga ganyan. Pero para magkaroon ng bisa, ang paghihiwalay ng mag-asawa, kailangan may korte. Albert, wala ka na ba talagang pagtingin sa kay... Hindi po totoo yan, ma'am. Ramdam ko na ma'am, ayaw ko na ma'am sa Hindi, kanya. hindi totoo yan, ma'am. So mahal mo pa rin? Opo. Nagiinit pa rin at nag-aalab pa rin ang puso mo para kay Miriam. Lagi lang siyang galit sa akin, ma'am, dahil Ma'am, sa silos. Hindi ma'am, siya yung laging galit sa akin. Attorney, paano mo ba masasabi? Paano mo Nanlalamig. nasasabi na nanlalamig? Hindi Kasi ka na po laging ba niya galit siya sa akin. Pag inaakap? nagtatabi sa akin, laging nakatalikod. No, pag kinakausap ko, hindi nagsasalita, laging tulala. Hindi na kayo nagsisiping? Hindi na ma'am. Kailan pa? Kailan ang huli? Yung bagay na yan, wala na siyang ano sa akin eh. Kasi yun ang sinasabi ko na may babae siya. Hindi naman mang Kasi, lalamig yung ma'am, lalaki kung laging wala. mainit ang ulo niyan sa akin. Siya ma'am, ang mainit yung ulo sa akin pag may perang darating. Ang init ng ulo niya sa akin. Miss Hazel, umabot na po ba sa inyo yung reklamo ni Miss Miriam Espinas laban sa kanyang asawang si Albert? October. Okay, yung paghaharap na yon, nagkaroon ba ng resolution? Naayos po ba natin Wala, ma'am. yon? Nag-ano po sila with regard sa financial support Okay. ni Sir Albert. Oo. And pinaliwanag ko na din po sa kanila na depende pa rin po kung magkano yung income ni Sir Albert. Yes. Sabi Oo. ko. Mm-mm. And yung support po either cash or time. Okay. And So- then, with regards dun po sa sinasabi na may ginawa si Sir Albert, nakwento na din po na ni Ma'am Miriam, before nung nagkaharap sila. Ang ano ko naman sa kanya is na sa kanya po ang decision if willing po siya na mag-file ng case against sa kay Sir Albert regarding po sa sinasabi niya na may ginagawa si Sir Albert sa kanyang anak. Okay. Hindi naman naabot ang 8 ang anak ninyo kung wala kayong nararamdaman para sa isa't isa. Wala na ma'am ngayon. Oh, dati meron. Wala na siyang ano sa akin. Sinasabi niya lagi na ayaw niya na. Okay, ang palagi mong sinasabi, siya. Opo. Ikaw. Eh, Yan po. Yan. mahal ko po siya ma'am. Uy, Albert, ikaw. Anong nararamdaman mo? Ganun din po, ma'am. Di ma'am, ayaw Kaso ko. lang po, ang problema lang po namin talaga, Oh. yung sobrang selos po. Okay, Ayaw ko so na- Yan ganito ang ha. problema namin po. Ayaw ko na Ganito, sa ha? kanya ma'am. Ituloy ko May yung umaayaw, pero umaamin naman na may pagmamahal pa. sinungaling yan ma'am. Pamangkin ko, hinipuan din niya. Ay, so, Tapos, nag-ano ako kasi yung tinginan nilang dalawa. Malagkit. Opo, iba yung tingin nila. Tapos sinasabi nila, Paano ang ako. tinginan nila? Ilang Kasi- taon ba yung pamangkin mo? 14 years old. Umiyak yung bata kasi hinipuan daw siya sa ilong nito. Kasi sabi ko, kaya man sa patingin-tingin nilang dalawa, may ginagawa pala. Nasa trabaho ako lagi, mami. Sir,
Ito po, return to sender namin ito at mukhang kayo ang may jurisdiction nito, sir. Marami po Apo, kasing ma'am. allegations. Well, one, under the VAUSI, mayroon pong allegations ng pananakit. Pero mas concerned po kami because meron pong mga allegations din of abuse. Kailangan po siguro ng masusi o maayos po na pag-i-interview ng inyong Women and Children's Protection Desk po na officer. Opo, ma'am. Opo, ma'am. At kung pupunta po dyan, si Ma'am Miriam, dala po niya yung kanyang medico-legal, magkakaroon po ng assessment, tama po ba? At magkakagawa siya ng salaysay, tama po ba? Opo, ma'am. Kailangan natin yung presensya niya dito at siyempre kukunan natin siya ng affidavit. At of course, prepare man din siya para sa filing of cases natin po, ma'am. Yun. At kung tungkol naman po doon sa mga iba pang, alleged na abuse, it will have to be the victim, no? Ang Yes, ma'am. magsasampa. Opo, ma'am. Oo. Opo, ma'am. Yes, ma'am. Titingnan natin, ma'am. Kailangan natin makausap po siya at yung sinasabi niyang mga victim kung sakali at para maimbestigahan po natin at yun naman kailangan natin kung talagang papailan natin ang kaso po. Okay. Ma'am, yung dun po sa, kasi may mga alegasyon po yung mga bata, no, yung mga panghihipo o kung ano man po yung mga panghihipo, ipapa-assess po natin sa MSWD para makuhanan po ng salaysay. At kung nawi-witness po ng mga bata yung pananakit po sa inyo, isama na din po natin. Ipapa-assess po natin yung mga bata. Tapos ma'am, ipasa na po natin sa Chief of Police po, sa WCPD po ng Mobo Masbate yung mga ebidensya po ninyo gaya po ng medical legal para matuluyan na pong masampahan po ng kaso na pananakit po. And as I think pasok pa for child abuse attorney, no, kung sinasaktan Yes. niya yung nanay sa harap po ng mga bata. Opo, sa harap po talaga. Opo. 7610. Kung kailangan niyo po ng psychiatry, psychologist, Counseling. kayo po ay nakaranas po ng pananakit mula po sa inyong mister. Tutulong po kami. Ilalapit po natin sa MSWD. Pamamasahihan po namin kayo, ma'am, ha? Pauwi po ng Masbate. And then, i-monitor po natin yung pagsampa po ninyo ng kaso. Salamat, ma'am. Magandang hapon po. Opo, thank you, ma'am.